Magandang araw. Ako po si Mark Lester Niragan. Ito po ang aking daily devotions ngayong February 12. Godly Rebellion, Shipra and Puwa, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Exodus chapter 1, verse 15 to 22. Sabi po ay, the king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shipra and Puwa, when you are helping the Hebrew woman during childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is boy, kill him. But if it's a girl, let her live. The midwife, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this? Why have you let the boys live? Sa Bible verse na ito, may kita natin ang utos ni Pharaoh na patayin ang lahat ng bagong silang na batang lalaki ng mga Hebrews. Isa itong malinaw na utos na laban sa Diyos at laban sa buhay. Ngunit may dalawang babae, sina Shipra at Puwa, mga Hebreyong kumadrona na tumayo at hindi sumunod. Makikita rin natin sa Exodus chapter 1 verse 17, but the midwives feared God and did not as the king of Egypt commanded them, but saved them and children alive. Napakaikli ng verse na ito pero napakalalim ng mensahe. Hindi sila sumunod sa hari, hindi dahil rebelde sila, kundi dahil mas natatakot sila sa Diyos kaysa sa tao. At dito papasok ang ating unang teaching. Civil disobedience is biblical. Hindi lahat ng pagsuway ay masama. Kapag ang batas ng tao ay direktang sumasalungat sa utos ng Diyos, ang katapatan natin ay dapat nasa Diyos. Ang godly rebellion ay hindi pagiging magulo o pasaway. Ito ay paninindigan para sa tama kahit may kapalit. Minsan ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng tapang na tumayo laban sa mali. Ang second teaching, human protection is just an illusion. Si Pharaoh ang pinamakapangyarihang tao sa Ehipto noon. Akala niya hawak niya ang buhay at kamatayan, pero sa totoo, wala sa kanya ang ultimate control. Kahit gaano kalakas ang tao, kahit gaano siya kalakas, hindi niya kayang pagilin ang plano ng Diyos. Minsan umaasa tayo sa sistema, sa koneksyon o sa kapangyarihan ng iba para sa seguridad natin. Pero ang tunay na proteksyon ay nanggagaling lamang sa Diyos. At ang last teaching, there is a blessing in obeying God. Hindi lang iniligtas ng Diyos ang mga sanggol, blinas din niya ang dalawang komadrona. Sinasabi sa Exodus chapter 1 verse 20 to 21 na ginawan sila ng Diyos ng kabutihan dahil natakot sila sa Kanya. Pinapakita nito na ang pagsunod sa Diyos ay hindi kailanman sayang. Maaring may risk, maaring may takot, pero may kasamang pagpapala ng katapatan. Ang kwento ni Shipra at Puwa ay paalala na hindi mo kailangan ng mataas na posisyon para magamit ng Diyos. Dalawang ordinaryong babae lang sila, pero naging bahagi sila ng plano ng Diyos sa kasaysayan. Yun lamang po.